Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To, Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig tinawag. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na papayak at malaya. Ikaw ba ay bata? Kung ganon, may mga karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itangal ang ating mga karapatan. Dahil, kaya natin to, kids! Magandang umaga sa lahat ng sumusumaybay sa Kaya Natin To, Kids. Ngayon po ay ika-14 ng Oktubre, taon 2012. Good morning sa lahat ng tagapakinig sa napakagandang programa na inyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga. Alas 10 hanggang alas 11, ang Kaya Natin To, Kids! Makakasama po natin ngayong umaga ang ating napakagandang tita na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Gustong-gusto ko talaga yan. Sinasabi nyo lagi na napakaganda ko tuwing linggo ng umaga. At, nako, meron tayong mga bagong mga kasama ngayong linggo. Kapiling natin si LG Sangasena, 13 taong gulang, at si Princess Mandia, 13 gulang rin, na kapwa mula sa Tondo, Maynila. Ang Kaya Natin To, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami ni na LG ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio, drama, talent at marami pang iba. Ang programang Kaya Natin To, Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at ng buong komunidad. Gayon din, tatalakayin natin ang iba't ibang mga issue at pakikibakan ng mga bata. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din, syempre ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamamayanan. Talaga naman, tingin nyo ba, Princess, LG, may magagawa kayong mga bata? Siyempre, kasi Kaya Natin To, Kids! Ang programang Kaya Natin To, Kids ay hatid sa atin ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARC-CEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya, dali na po kayo at makinig, maaliw, maantig at makilahok. Samahan ninyo kami sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Muli ay isang napakasaya at napakagandang linggo sa lahat ng mga avid listeners ng Kaya Natin To, Kids. Correct, Tita Jang, maganda nga ang linggong ito dahil sa darating na Miyerkules ay araw ng mga bata o Children's Day. Oo nga, at kahit na napakahirap ng kalagayan nating mga bata, binabati pa rin natin ang lahat ng mga bata sa paggunita sa Children's Day. At siguradong maganda na naman ang topic natin ngayong umaga, katulad din napakagandang kwentuhan na Sunday ni na Edison at Tinay kasama sina Teacher Marlene Sebanico, na nanay ni Given Grace at si Dr. Obet Montes ng Services Department ng Gabriela. Ay, totoo yan. Alam nyo, napakamakabuluhan talaga. At very informative yung naging chikahan dito sa Kaya Natin To, Kids, di ba? Dahil pinag-usapan natin yung hinggil sa rape at pati na rin kung paano at bakit ito nangyayari. Syempre pa, napag-uusapan din kung paano
naapektuhan ng mga rape victims at kanilang pamilya. Nabanggit din kung paano makakaigpaw ang mga biktima at kung paano natin mapapangalagaan ating sarili laban dito. Kaya sa mga friendships natin, kung meron kayong mga tanong o comments, pwede kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Para sa mga smart users, pwede po kayong mag-text sa 0921 431 1044. Ulitin natin, 0921-431-1044. At para naman sa mga Globe users, pwede po kayong mag-text sa 0917-863-7771. Ayan. O kaya ay sa mga telepono bilang 8822-374. At para sa mga Sun users, mag-text sa KN2K hotline sa 0933-130-2760. Maaari nyo rin kami makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. I-follow nyo lamang po ang Kaya Natin To Kids. Pumunta lamang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids at i-tweet nyo sa amin ng inyong mga katanungan, komento at pagtingin. Ayan. Makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng Arksaya sa www.facebook.com/Arksaya Child Rights. Ay ilike nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari ding mapakinggan ng ating mga friendships ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Samahan nyo rin kami sa live streaming ng RMN sa www.rmnnews.com/TV. Yan, makikita nyo dyan kung gaano kagaganda at gaano kapogi itong aking mga kasama sa umagang ito dyan sa rmnnews.com/TV. Kaya mga friends, text lang, tawag lang, nagbe-birthday ba kayo ngayon? May anniversary ba dyan? O sino man ang gusto ninyong batiin, gayon din kung meron kayong tanong sa ating resource person mamaya. Tweet lang at mag-text lang. I-like syempre ang Facebook page ng Kaya Natin To Kids. At nako, bago tayo magchikahan pa ngayong linggo, pakinggan muna natin itong Balitang Bata na iyahatid sa atin ni LG Sangasena, 13 taong gulang mula sa Tondo, Maynila. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa balitang panahon, ang rehiyon ng Caraga ay magkakaroon na mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Ang Metro Manila ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagliang pagulan o pagkikidlat pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Ilaga hanggang Ilagang Kanluran ang iiral sa Ilaga at gitnang Luzon. At mula naman sa Timog Kanluran sa Mimaropa at Kabikulan, ang baybaying dagat sa mga lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa Maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula sa Timog Silangan hanggang Timog Kanluran na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Para sa iba pang balita, nakatakdang magsagawa ng isang mission ang Children's Rehabilitation Center sa Cagayan Valley sa darating na ika-22 hanggang 24 ng Oktubre upang magdaos ng serye ng mga aktibidad upang mapataas ang kamulatan ng mga tao hinggil sa karapatan ng mga bata at kung paano ito higit na mapapangalagaan at mapoprotektahan. Ang Arksaya ay bahagi sa proyektong ito na sinusuportahan ng European Union. Kasalukuyan nagsasagawa ng training sa pagbubuo ng Children's Rights Protection Brigade o CRPB ang Arksaya sa Barangay San Pascual, Municipality of Santo Domingo, Nueva Ecija. Ang CRPB ay naglalayong mapangalagaan ng karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga brigada hinggil dito sa mga komunidad. Mula sa Bata News Network, ito si LG nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Ang mga tagapagmana ng mundo, ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubing ng isang bibig timawa.
Ngayon naman, mga nanay, mothers, mommies, ay mapapakinggan natin ang inaabangan na segment ng mga mommies natin tuwing linggo ng umaga. Ito yung ating segment na tips para kay nanay na ikikwento naman natin ngayon ni Nanay Lita Mandia mula sa Tondo, Maynila. Tips! Nanay! Para kay nanay! Magandang umaga mga nanay. Dinggi season na naman. Alam nyo na ba bukod sa maduming paligid at mga stagnant waters, nagiging sanhi din ng dinggi ang pawis. Ang amoy ng pawis ang isa sa pinakapaboritong amoy ng mga lamok at ang mga pawisin ang pinaka-vulnerable sa dinggi. Para maiwasan ito, kailangang huwag patagalin ang pawis sa katawan sa pamamaraan na regular na paglilinis ng katawan at paglagay ng pulbos o talcum powder sa likod at liig. Upang maiwasan ang masyadong pagpapawis, maaari ding gumamit ng natural insect repellent kagaya ng citronella oil. Iwasan din ang matataong lugar kagaya ng palengke dahil paborito din itong pamugaran ng lamok. Ang basil leaves, kung gagawing tatsaa o halo sa pagkain ay maaaring makatulong sa mga may sakit na dinggi. Upang matulungang lumakas ang resistensya, makatutulong din ang pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Ito po si Nanay Lita ng Tondo, Manila para sa tips para kay nanay. Alak, huwag na mag-TV. Nay! Alak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Karapatan ng mga batang katutubo ang makapag-aral. Subalit, ang karapatang ito ay naipagkakait sa kanila sa gitna ng papatinding militarisasyon sa paggamit ng mga paaralan bilang baraks at sa pananakot sa kanilang mga magulang at komunidad. Ito po si Kinatawan Luz Ilagan ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang Oplan Bayanihan. Itigil ang militarisasyon sa kanayunan. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang tinig timawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Nagbabalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako si Princess kasama si Tita Jang at si LG. Ayan ha, napakinggan ninyo yung ating balita at saka yung tips para kay nanay. Siya nga pala, congratulations! Binabati natin ang Kodaw Productions, ang Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, at ang Gabriela. Aba, ang ganda-ganda at napakahusay ng pagsasadokumento sa pamamagitan ng pelikula, yung Buhay ni Nanay Mameng Junida. Aba, si Nanay Mameng po, kung hindi na po kilala si Nanay Mameng, aba, siya po yung isang napakatapang na leader maralita at leader kababaihan. Walang takot yan, ha? Nakita ko na yan magsalita sa rally. Talaga namang ang galing talaga. Nakita nyo na ba si Nanay Mameng magsalita sa rally, LG? Oo naman. O, Princess? Mahusay siya. Basta, ang dami niyang dami siyang nakakwento, mga nakakatulong. Ikaw, LG? Hindi ko pa po nakita si Nanay Maming sa isang rally. Nako, dapat makita mo siya at ma-experience mo ang Nanay Maming experience. Pero gayon pa man, Mula po sa amin dito sa Kaya Natin To Kids, nagpupugay po kami sa inyo, Nanay Maming. Mabuhay po kayo, Nanay Mameng. LG, sa tingin mo, ano kaya ang mga larong nilalaro noon nila Nanay Mameng? Ang napanood ko kasi dun sa video, nakipagtaguan at habulan si Nanay Mameng sa mga hapon Marami naman siguro naging masasayang laro sina Nanay Maming noong mga bata pa sila. Sabi nga ng lola ko, mas mainam daw ang mga laro nila noon kaysa sa mga nasa PisoNet sa atin ngayon. ano ba yung PisoNet? Ngayon, di ko alam yun, ha? Yun po yung internet na maghuhulog ka ng piso para makagamit ka ng 1 minuto. Ganon? Gano'ng katagal ang itinatagal mo sa PisoNet, Princess?
Mga 10. 10 minuto lang? Talaga ha? Para mag-check ng Facebook? Yes. Oh, talaga. Ikaw, LG, gaano karaming pera ang naiwawaldas ng mga bata sa PisoNet sa lugar Mga ninyo? 10 piso lang po ang winawaldas ko doon. Isang oras. Pag 10 piso, 1 oras na. Pero pag paminu-minuto, tigpipiso. Ganun pala yon ha. May natutunan ako sa inyo ngayong umagang ito. Pag-uusapan kasi natin ngayong umaga, hindi naman yung mga laro na nilalaro ni nanay maming, kundi pati na rin yung mga nauusong laro ngayon sa mga bata. Hindi ko kasi naabutan yan Parang nung bata ako, bawal maglaro bawal o mahirap talaga na maglaro ka mag-isa. Kasi ang hirap naman magpatintero mag-isa. Mahirap mag-Chinese garter mag-isa. Nasubukan mo bang mag-Chinese garter, princess? Hindi. Hindi! Bakit? Ano ka ba? You lose 1/2 of your life. Hindi mo nasubukang 10-20? Nasubukan. Ayun, 10-20. Yung bang mga nakikinig sa ating mga bata ngayon, alam kung ano yung mga pinagsasabi kong mga laro o kung ganun, baka kahenerasyon niya ako. Pero si Boboy of Olonga po ang nagsasabi ng Good morning, kaya natin to, kids. Marami kayong tagapakinig dito sa SBMA Zambales. More power to you, kids. Tinatangkili ko ang programa nyo. Participate ako ngayon sa topic nyo. Bongga! Antayin namin. Sige nga, Boboy, ano bang mga laro ang naabutan mo? Malalaman natin yan, ha? Kaya, tumungo na tayo ngayon sa ating segment. Ito po ang Usapang Bata. Usapang Bata! Mga friends, ang atin pong magiging usapan ngayon ay tungkol sa mga larong pambata. At pag-uusapan din natin kung ano ang pagkakaiba at bentahe at disbentahe ng mga laro noon at ngayon. Upang makakwentuhan natin hinggil sa usapin na yan, makakasama po natin si Teacher Lita Malundras ng Batibot Early Learning Center. Usap tayo, kids! Magandang umaga po, Teacher Lita. Magandang umaga po magandang umaga din sa inyo, Princess, LG at Jang, at sa lahat ng mga tagapakinig, lalo sa mga bata at mga magulang ng Batibot. Good morning din sa iyo, Teacher Lita. Teacher Lita, ikwento niyo naman po sa amin kung ano itong school ninyo na Batibot Early Learning Center. Noong 1985, naitayo ang SMPB pa siya. Samahan sa maagang pagkatuto ng bata. Kasi nakita ng mga tao sa komunidad yung pangangailangan ng mga manggagawang nanay. Sila yung mga nanay na tatrabaho sa sapatos at pabrika ng mga damit, mga mananahi, na namumroblema na walang maiwanan ng kanilang mga anak. Kaya from SMPB, ngayong year nung 1990s na naitayo naman yung Batibot Early Learning Center. Marami po ba kayong mga estudyante? Ilan po ba at ano pong mga edad at baitang sila? Kami ay may 4 na session, 4 na levels. Yung nursery, yan yung 2.5 hanggang 3.5 years old. Yung kinder 1, yan yung 3.5 to 4.5. Yung kinder 2, yan yung 4.5 to 5. At yung prep namin, yan yung mapupunta sa grade 1 na mga 5 to 6. 17 bata lahat sila na may edad na 2.5 hanggang 6 years old. Ay, ang kukulit nun 2 years old hanggang 6 years old. Nako, parang ano yan maraming versions ng anak ko kasi 3 years old yung anak ko. Ano namang ginagawa ng mga bata sa Batibot Early Learning Center? Marami silang ginagawa mula sa 3 oras nila doon sa loob. Sila ay naglalaro, maawit, integrated approach kasi ang Batibot. Sa isang paksa, pinapaloob dito ang laro, awit, sayaw, art, gugupit sila, mag-art activity sila, at iba pang academic na may iba't ibang rekado. Sabi nga ng mga teachers, yung mga guro sa amin, para kaming mga kusinera na kinakailangang maghanda ng mga rekado at mga lulutuin na magugustuhan ng mga bata. Teacher Lita, siguro po masarap po kayong magluto. Oo nga po. Nakakatuwa naman at ang daming mga activities at napakamakabuluhan ng klase Batibot Early Learning Center. Nako, malalaman natin ano kaya yung mga kinakain, ginagawa ng mga bata sa Batibot Early Learning Center. Kasi syempre, di ba, Teacher Lita, yung mga ganyang edad, yan yung mga madaling mabore, maano yung, ang tawag doon, yung attention span nila, kailangan talagang active. Maigsi talaga yung attention span nila, kaya dapat maraming
laro, games, at mga awit, sayaw. Kasi kung hindi, boryo talaga sila sa gagawin. Ganon. Hindi ba sumasakit ang ulo nyo, Teacher Lita? Ang kukulit niyang mga yan, ha? Masaya ang maliliit na bata, nakakatanggal nga sila ng stress. Sa totoo nga, si Kagawad Libby, kahit kagawad na siya, gustong-gusto pa rin yung magturo, hindi niya maiwanan yung pagtuturo. Kasi anti-stress niya, Roy, maliliit. Wow! Magandang umaga sa iyo, Teacher Libby, at sa lahat ng mga taga Marikina. Ayan na, binabati natin yung mga taga Batibot Early Learning Center. At nako, yung mahilig dyan mag-Dota, mag-video games, mag-PSP, at nakakalimutan niya yung mga larong agawan base. Alam mo ba yon, LG, agawan base? Di ko nga po napapaglaruan ng bata pa. Hindi nyo alam, agawan base? Ano ba kayo? Hindi nyo alam yung Epico? Ako, alam ko. Oh, alam mo yung Pico. Ikaw, LG? Hindi ko pa... Ay, napapanood ko po yun sa mga bata naglalaro sa amin. Napapanood mo? Opo. Jackstones. Ako, mahusay ako doon. Oh, mahusay sa Jackstones. Meron pa nga yung Chinese Jackstones, alam mo yon? Hindi. Oh, kita nyo na. Ang dami-dami kayang mga laro na masasaya. Ayan, no, katulad. Pero, ang sabi naman sa atin ni Melinda Macaria ng Barangay 182 Zone 19 ng Maricaban, Pasig City. Oh, anong sabi niya? Nakikita mo ba, Princess? Ano yan? Kaya natin ito, kids. Good morning sa inyo. Problema naman mga kabataan. Nagsusolvent, nagbubulkasil, kahit huli namin pinapakawalan pa rin ng barangay dahil menor de edad daw. Tulungan nyo kami dito. Nako, malalaman natin, mahalaga ba o may epekto kaya yung iba't ibang mga social activities, no, socialization activities ng mga bata para mailayo sila sa ganyang klasing mga bisyo. O nga, alam mo, ang dami-dami niyan, pati sa mga jeep, nakikita ko yan, mga nagsusolvent o mga nagra-rugby na mga bata. Kaya, nako, yung mga batang nakikinig sa atin, mas maigi pa maglaro kayo ng Pico at Chinese Garter, katulad ng sinasabi ni Boboy. Gusto pa rin yung magturo, hindi niya maiwanan yung pagtuturo. Kasi anti-stress niya, Roy, maliliit. Wow! Magandang umaga sa iyo, Teacher Libby, at sa lahat ng mga taga Marikina. Ayan, binabati natin yung mga taga Batibot Early Learning Center. At nako, yung mga mahilig dyan mag-Dota, mag-video games, mag-PSP, at nakakalimutan niya yung mga larong agawan base. Alam mo ba yon, LG, agawan base? Di ko nga po napapaglaruan ng bata pa. Hindi nyo alam, agawan base? Ano ba kayo? Hindi nyo alam yung Epico? Ako, alam ko. Oh, alam mo yung Pico. Ikaw, LG? Hindi ko pa... Ay, napapanood ko po yun sa mga bata naglalaro sa amin. Napapanood mo? Opo. Jackstones. Ako, mahusay ako doon. Oh, mahusay sa Jackstones. Meron pa nga yung Chinese Jackstones, alam mo yon? Hindi. Oh, kita nyo na. Ang dami-dami kayang mga laro na masasaya. Ayan, no, katulad. Pero, ang sabi naman sa atin ni Melinda Macaria ng Barangay 182 Zone 19 ng Maricaban, Pasig City. Oh, anong sabi niya? Nakikita mo ba, Princess? Ano yan? Kaya natin ito, kids. Good morning sa inyo. Problema naman mga kabataan. Nagsusolvent, nagbubulkasil, kahit huli namin pinapakawalan pa rin ng barangay dahil menor de edad daw. Tulungan nyo kami dito. Nako, malalaman natin, mahalaga ba o may epekto kaya yung iba't ibang mga social activities, no, socialization activities ng mga bata para mailayo sila sa ganyang klasing mga bisyo. O nga, alam mo, ang dami-dami niyan, pati sa mga jeep, nakikita ko yan, mga nagsusolvent o mga nagra-rugby na mga bata. Kaya, nako, yung mga batang nakikinig sa atin, mas maigi pa maglaro kayo ng Pico at Chinese Garter, katulad ng sinasabi ni Boboy ng Zambales. At, nako, marami tayong mga games na nais ibahagi sa ating mga tagapakinig. At sa mga tagapakinig natin, babae man o lalaki, bata man o matanda, nakakapaglaro ng Chinese Garter o hindi, pwede kayong sumali sa ating usapan. I-dial lamang ang numero o telepono bilang ang ating Kaya Natin to Kids hotline ay 0933 130 2763.
O di kaya ay mag-iwan ng mensahe at mga katanungan sa facebook.com/arxeachildrights o di kaya sa ating live streaming sa www.rmnnews.com/tv. Maaari rin kayong mag-tweet ng questions at comments sa twitter.com/kaya natin to kids. Aba, LG, ikaw, ano bang mga paborito mong laro? Basketball. Basketball naman pala. Physical activities rin. Inong maliit ka, basketball din? Bawa ng mga 8 years old ka, ganyan, 9 years old. Basketball pa rin. Nagsimula ka na mga grade 2. Mga grade 2. Baka isa kang Polly in the making, ha? Diba? Taga-Tondo yun? Taga-Tondo siya, diba? Hindi ko po alam Hindi mo alam. Sige. Ay, ikaw naman, anong mga paborito mong laro, Princess? Badminton. Ayan, alamin natin. Ang iba't ibang mga tradisyonal na larong Pilipino, ano ang pakinabang nito sa mga bata? Paano nito napapaunlad ang mga kabataan at paano ito nakakatulong kumpara doon sa iba't ibang mga nauusong mga laro ngayon tulad ng Dota, tulad ng video games, ng PSP, malalaman natin yan. Kaya, antabay po lamang kayo, huwag kayong aalis, magbabalik po ang Kaya Natin To Kids, at pansamantala, tayo po muna ay magsi-station break. 558 DZXL. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig namin sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubling ng isang titig tingawa. Kami ang mga... Nagulat ako doon walang takatak. Bago yon Ayan. At nagbabalik po ang Kaya Natin To Kids at kasama pa rin po natin si Teacher Lita Malundras ng Batibot Early Learning Center. At kasama niyo pa rin po ako si Princess. At andito pa rin po ako po si LG. At ako naman po ang inyong Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Kasama natin, syempre, si Teacher Lita Malundras at ang dami-dami nating gustong itanong kay Teacher Lita. Teacher Lita, yung bang curriculum ng Batibot Early Learning Center, nakapaloob dito yung mga laro at activities para sa mga bata. Paano nyo ba nabuo tong curriculum na to? Ang pagbubuo kasi dyan ng curriculum dapat ay nakabatay sa isyong kinakaharap ng mga bata at pamilyang kanyang kinabibilangan. Kaya taon-taon ay iba-iba ang aming kurikulum. Halimbawa, kung ang problemang lumabas ng taong ito ay kalusugan o pabahay, hanap buhay, kailangan siya, doon siya nakabatay at lagyan at nilalagyan siya namin ng laro. Kasi ang bata, buhay niya ang paglalaro. Paano yon? Halimbawa, yung mga araw-araw na karanasan at buhay ng mga bata. Anong klaseng mga laro? Paano, halimbawa, sa isang karaniwang laro na ginagawa sa Batibot Early Learning Center? Ang mga larong gustong-gusto ng mga bata dyan, kailangan namin silang ilabas kasi wala kaming playground o malaking espasyo sa loob. Kaya, lagi kaming pumupunta sa basketball court o health center, yung mga larong luksong sako, luksong tinik, yung hilahang lubid, tumbang lata, at lagi kami ang mga taya teacher, yung luksong tinik, kami ang taya dyan. Yung mga laro ng ating tatay at nanay, gustong-gusto yun ng mga bata kasi sila yung may nangangailangan ng malalakas na kalamnan. Teacher Lita, bakit po mahalaga ang laro para sa katulad namin mga bata? At sa paanong paraan po ba itong nakakatulong sa pag-unlad o development ng bata? May 4 na aspeto kasi na dapat ma-develop sa bata. Una, yung physical aspect. Yan nga yung nakukuha natin sa mga larong kinakailangan gumamit ng malalakas na kalamnan. Yung emotional aspect, kinakailangan sila kasi kung hindi sila matutumba, masasaktan, hindi nila mararamdaman at kung paano ito maibsan at matutunan. Yung social aspect, kung paano sila maghintay at makihalubilo. Yung mental, kasama siya, buo siya na dapat ginagawa. Sa pagpapalaro ay nadidevelop ang pakikisalamuha at malalaking kalamnan ng bata. Teacher Lita, anong klaseng laro po ba ang mainam na ginagawa o nilalaro ng mga bata? Yung mga larong kinakailangang may instruction, yung mga larong kinakailangang matuto kang maghintay, mga larong kailangan mong makisalamuha doon sa ibang bata
at hintayin mo na para manalo kayo, paano siya mananalo, 'di ba? Yung mga bata kailangang magkaisa, ma-unite. Hindi siya nag-iisang pagpapasya. Kaya lang parang lahat naman yata yan, outdoor games, Teacher Lita. Paano yun halimbawa? Sabi mo nga, wala kayong playground. Tapos pag nasa, halimbawa yan, sa Tondo, o di kaya sa Quezon City, sa Marikina, ganyan. Wala naman masyadong malalaking open spaces para sa mga ganyang klaseng laro. Ang mga bata kasi, mas mahusay sila sa atin, yung imagination nila mabilis. Sa amin nga, biglang may magiging nanay, may magiging tatay, may magiging Darna. Yung mga ganon. Kasi kaya nakakatakot talaga na manood sila ng mga TV na walang nakakapagabay sa kanila kung bakit yun at ano yun. Kasi ginagaya nila lahat ang napapanood nila sa mga TV at sa mga video. Paano naman po kaya ang mga video games at computer games? Mainam din po ba ito? Naku, kinakampanya namin yan sa Batibot na hindi dapat ang mga bata ay na-expose sa technology. Kasi maraming nalululun at hindi nakakapag-aral ng mga bata. Napatunayan na kasi sa isang pagsasaliksik na ang mga batang sobrang exposed sa technology ay nawawala ng focus at nagiging hyperactive, nagiging self-centered, yung bang makasarili, at nawawala ang kanilang pagiging concern sa ibang bata sa kanyang paligid. Kahit may magsuntukan dyan sa paligid niya, katabi niya, wala siyang pakialam kasi tuloy ang video niya. Gusto ba natin yon? Ay, ganun ba yun, Teacher Lita? Di ba, Teacher Lita, di ba yung sa mga DVDs, ganyan? Kasi may mga ganun namang mga educational DVDs, tapos may mga educational games din sa computer para sa mga bata. Yung bang tipong nagsasabi na, okay, nasa ng letter A, tapos ituturo ng bata yung mouse sa letter A, o kaya nasa ng number 1, o kaya nasan ang tawag dito, ang square, ang triangle. May mga ganung computer para sa mga bata, di ba? Oo. Okay yan, pero ang aming nire-recommend lang sa mga magulang ay 30 minutes lang dapat sa maghapon ang panonood ng TV. Kasi hindi sila napapawisan, hindi sila nakakalabas. Kasi ang bata dyan, kapag napawisan, nailabas niya yung kinain niyang matamis at maalat sa kanyang katawan. At tuloy, natututo siya makisalamuha at makisama sa iba. Kung ano, ang isang pang problema kasi dyan, pag yung mga nanay ginagawa kasing yaya yung TV. Oo nga. Halimbawa, 'di ba? Mga bata, wag kayong takbo ng takbo, manood kayo ng TV, ganyan. Okay ba 'yon? Hindi siya okay kasi nga yung mga bata dapat normal. Sa kanila dapat ang patuloy na pagkilos at paggalaw. Sabi nga natin, totoo yung sinasabi ng matatanda na kapag ang bata hindi makilos, magalaw, may sakit. Yung kasi ang natural sa bata. So, ibig sabihin, kailangan malilikot talaga. Paano naman yun? Ang kulit-kulit nga hindi nakakapagtrabaho si nanay pag makulit ang bata. Yun nga yung problema sa mga komunidad at sa iba pa. Lalo na yung mga naiiwanan sa bata. Pinapanood na maghapon sa TV. Kasi nga, para sila ay makagampan ng iba pang gawain na hindi siya tama. Kasi bahagi talaga ng bata ang kumilos at gumalaw. Patuloy, yung utak kasi nila patuloy na umaandar at kumikilos, nag-iisip. Kaya dapat yung katawan sabay din. So, ibig sabihin talaga, mas okay pa rin na naglalaro yung mga bata ng mga traditional na laro kasi may physical exercise. Tapos, yung binabanggit mo nga, yung natututo silang maghintay pag, sila na, turn na nila. Yung turn nila. Oo, diba? Tapos, syempre, pag nadadapa sila, natuturuan silang tulungan yung mga kalaro nila pag may mga nadadapa silang kalaro. Aba, okay nga naman yan, nako, gustong-gusto ko yung mga larong pambata yan. Sana nga marami pang matutunang mga larong pambata. Yung aking little girl na si Viel, good morning sa'yo. Nakikinig ang anak ko. Meron palang nais makibahagi sa ating talakayan. Basahin mo nga yan, Princess. Nakikita mo? Apo. Naawa po ako sa magulang na ang anak nila winawaldas lang ang pera sa internet cafe. Tapos hindi pumapasok kasi nasa internet siya. Sa pamamagitan ng programa ninyo at ng Batibot Learning Center ni Ma'am, hikayatin natin ng mga kabataang paglaro ng may pakinabang. Ay, totoo yan. Maraming salamat sa comment mo. Meron pa dun sa taas Pwedeng patingin, ayan, umandar na ulit. Mamaya, makikita natin kung ano yung mga nais sabihin ng ating mga listeners. Ito pa, si Boboy ulit ng Zambales, sinasabi niya yung mga iba't ibang laro. Naglalaro din ng PSP,
At nagsusungka, dama at chess. Ayan. Kahit, hindi, pwede naman yun, di ba, Teacher Lita, magkasabay. Halimbawa, magpi-PSP ka, pero sa isang banda, dapat alam mo rin yung mga iba pang mga traditional na laro. Di talaga nila allowed ang PSP kasi nakita talaga na siya sa mga maliliit, sa early childhood, yung critical stage ng 0 to 6 na nawawalan talaga ng focus ang mga bata at nagiging hyper. Kaya nagiging problemado nila pagdating ng elementary at high school. Ang mga lola nga namin at mga parent namin, nagsishare sila na ang dami ng bata na high school na problemado at kailangan lang ihatid at hintayin sa labas ng school para masigurado nilang pumapasok sa school. Kasi ang dami nang nalulun sa computer games. Ay, ganon. Ikaw ba marunong ka magsungka, Princess? Oo naman. Oh. Hyper ako. Ikaw, LG. Di po ako marunong magsungka. Ito, pang basketball talaga to si LG hindi nagsusungka. Ayan, good AM. Kaya natin ito, kids. Ito po yung sinasabi nyo kasi itong mga anak ko. Alam nila lahat ng larong yan dahil nakikinig sila sa Kaya Natin to, kids. Thank you sa iyo. At nakikita mo ba, LG? Si Ami Habagat ng Ransang Rizal. Ano ba yung gustong sabihin ni Ami Habagat na Ransang Rizal, Palawan pala? Hello, Kaya Natin to, kids. Greet ko pala ang anak ko na si Princess May dito now naglalaba. Nakikinig sa programa nyo. Alam nyo po ba, paborito din ni Princess ang larong Chinese Garter at 10:20. Thanks po. At kapangalan pa ni Princess, ha? Yan, ako, ang saya-saya ng na pinag-uusapan natin ngayon. Iba't ibang mga larong pambata, mga tradisyonal na larong pambata. Di ba? Di hamak na mas masaya naman po talaga ang may kalaro ka talaga kaysa sa kung palagi na lang nakatutok sa mga video games o computer games. Paano po kung nagkakasaran na, teacher? Bakit din po ba ito na socialization na nabanggit ninyo? LG, bahagi ng laro ang naiinis at naasar kasi nga siya o sila ay nasa adjustment period pa lang na kanyang dapat dadaanan bago siya matutong makisalamuha. Ibig sabihin, paano yun, di ba? Alam mo, yung pag halimbawa nag-aaway yung mga bata, minsan pag nag-aaway yung mga bata, pati yung mga magulang nag-aaway. Yan nga yung mali. Yan yung aming kampanya sa community. Kasi ang bata, napapansin nyo, saglit lang sila. Pag sila ay nag-away, maya-maya, bati na sila. Nagkakatawanan uli. Pero ang matanda, pag nag-away, habang buhay nila, magkasimangutan sila habang buhay, nagsasapakan at nagsasabunutan pa rin ang mga nanay. Pero sa mga bata, wala yun. Kaya dapat ang mga matatanda, naiintindihan nila kung paano ang bata at dinadaanan talaga nila yan. Tapos isa pa, Teacher Lita, natatakot talaga ako kasi nitong nakaraang linggo, ilang beses natin napapabalita yung mga bata na aksidente o kaya yung nagkakasaksakan dahil sa barbecue sticks. Kasi ang kulang dyan, yung mga bata kasi laging conscious sila. Gusto nila laging nag-explore. Kaya ang mga matatanda dapat ini-explain o pinapaliwanag ang mga bagay-bagay. Kami nga ginagamit namin sa art activities ang mga barbecue stick. Pero hindi sila nagsasaksakan katulad ng mga kapangyayari sa mga trad na school, yung lapis, grade 1 na grade 3 nagsasaksakan pa. Sa amin hindi kasi pinapaliwanag siya na siya ay may matulis na bagay at nakakasakit siya na hindi dapat siya pinananaksak sa classmate o kapwa kabata. LG, nakakapaglaro ka ba ng Dota? Hindi ako marunong ng Tetris lang. Tetris lang, pang Facebook ito, Tetris Battle. Kasi minsan pag pumapasok ako sa mga internet cafe, di ba yung mga Dota, medyo violente siya eh. Nakakita na ba kayo ng naglalaro ng Dota? Hindi pa po. Hindi pa po. Di ba parang nagbabarilan, tapos nagsisigawan pa nga minsan kahit nasa loob ng internet shop kasi nga naghahabulan sila tapos nagbabarilan yung kanilang mga games. Hindi ba to, Teacher Lita, tingin nyo ba may effect ito? Nagiging agresibo ba yung bata? Oo, pag nga problemado nga kami, pag yung mga parent hindi nakikinig, alam namin yan kasi pagpasok ng Lunes, yung mga bata hyper, yung mga batang nanood ang tatay ng yung mga kay Pacquiao, boxing. Naku, ang mga bata nagbo-boxingan, tumbling-tumbling. Kung ano yung napanood nila ng buong weekend, yun ang ginagawa nila sa school. Kaya at least ngayon, yung mga magulang talagang required na umattend sa mga 1-month parent ED na ginagawa ng batibot. Kaya mabilis yung pag-unlad ng mga bata. Ano naman ang tinatalakay sa mga parents ED, Teacher Lita?
Ang Parents ED, once a month na ginagawa yan ng batibot, yung mga issue na kinakaharap, halimbawa, yung pagtaas ng mga langis, yung mining act, yung cybercrime, pinatalakay namin yan sa Parents ED. Tapos, paano ang pagdidisiplina sa bata at ano yung mga update sa bata, ano yun na yung na-develop sa bata mula ganitong buwan. Kaya na-update yung mga magulang kung ano pa ang problema na dapat harapin at pagtulungan ng magulang at guro. Ayan, bago tayo magpatuloy, batiin natin, sabi ni Carl, magandang umaga po at happy birthday sa aming kaibigan na si Rodel Dorado ng Palawan. Pagbati mula sa Pioneers 12 Texters Club Palawan. Mabuhay po ang programa ninyo, mga tatak RMN at Princess. Pagbati din po kay Tatay Glenn, Carlo at Jem Leilani. Binabati ko po ng maligayang kaarawan si Gwen. Ngayong araw, happy birthday and more power. Kaya natin to, kids. Ayan, pinag-uusapan pa rin natin itong mga iba't ibang mga larong pambata at ang kahalagahan ng kung bakit nakakalahok yung mga bata sa mga tradisyonal na larong Pilipino, yung mga tago-taguan, maliwanag ang buwan. O, alam nyo ba yon? Opo. O, alam nyo pala, di ba? Masaya kaya yon. Kaya lang ngayon, pag madilim na, nakakatakot na lumabas, hindi ba, Teacher Lita? Oo naman. Pero sa probinsya kasi talaga ako naranas ko lahat yung mga larong ito. Kaya mas mas okay pa talaga noon kasi walang nakakasagabal sa pag-aaral ng mga bata. Walang masyadong technology. Yung mga bata, mas marunong, may sense na kung ano yung nagaganap sa kanya, yung sense of emotional niya, yun yung kailangan Yun ang nawawala ngayon. Teacher Lita, turuan niyo naman po kami ng ilang mga larong ginagawa ninyo sa batibot. Princess, gaya nga ng nabanggit ko, yung mga gustong-gusto ng mga bata ay yung luksong tinik. Teacher, ang taya kasi, yung kamay namin malalapad na. At yung hilahang lubid na ginawa namin, actually katatapos lang ng aming family day, kung saan sumali dyan yung mga magulang, yung lolo-lola, tita-tito, ate-kuya, at yung assessment namin kahapon, tuwang-tuwa yung mga magulang dahil muli at nabuhay itong larong ito. Napahalagahan talaga nila na ang husay pala, kaya gusto nilang maulit ito sa Christmas party namin. Mga larong Pinoy pa rin ang aming gagawin. Ayan, at syempre kahit pa nauuso nga yung iba't ibang mga forma ng teknolohiya at nauuso, siguro Teacher Lita, yung tamang kombinasyon lang, Oo, kasi kami talaga, hindi talaga namin ina-allowed yung technology, sa totoo lang. Yung video Kahit TV, games. Lalo na yung video games. TV nga ang laki ng impact sa bata. Kasi halimbawa, yung mga bata namin, sa 20 taong pagtuturo ko sa preschool, pero may nagsasampala na ngayon. Kasi, pag nung iniskan ko ang palabas sa TV after ng Itbulaga, panoorin nyo hanggang alas 11 ng gabi, puro sampalan, sakitan, pati magulang, sinasaktan, gantihan, kaya wala talagang nakikitang maganda at nagagaya pa ng bata ang mga maling ginagawa at napapanood sa TV. Anong tips nyo para sa mga magulang? Kasi syempre, mga bata ngayon, yun mga anak ko 3 years old, marunong magbukas ng TV. Oo, high-tech talaga sila ngayon. Ang tips namin sa mga magulang, kung ilabas nila kahit palabasin ng mga bata kahit sa eskinita, paglaruin nila. Tapos kung nasa bahay, dahil problemado sila, walang anong gagawin sa loob ng bahay, hayaan yung maging makalat ang bahay. Pag may bata ka raw sa bahay, dapat makalat yung bahay. Hayaan mo silang magunting, magpasting, magpaint, kung ano-ano. Tapos sabayan natin, pag malalaba, hayaan natin silang magbanlaw-banlaw dyan. Pag nagluluto, pag hiwa-hiwain nyo ng mga sitaw, yung mga para busy sila, kaya kasi sila nababagot at nanonood na lang ng TV kasi wala silang ipinapagawa ang mga matatanda, wala silang ginagawa. At nako, sino yan na may nag-text din sa atin? Sige, Princess. Apyong, Bitas Tondo, pakibati naman si Kalay Bulole at Track na nakikinig ng Kaya Natin To, Kids, Go Tondo Go. Wow, mga kalaro nyo yata yan Hindi, mga maliliit pa lang po yan. Okay. At ano yan, LG? Ang ganda talaga ng programa nyo. Sana ay magpatuloy pa ito na matagal, mabago man lang ng kaunti ang gawin ng mga bata ngayon sa mga paglalaro.
Saka yung laro ng mga lola na magkikwento, nakapaikot ng mga bata nakikinig ng kwento ni Lola Basyang. Ay, oo, gusto ko yan, storytelling. Ginagawa niyo rin yan sa Batibot, Teacher Lita? Oo, hindi pwede kang mawala ang kwento. Kasi hahanapin, sisingiling ka talaga. Kasama siya sa routine. Laro, awit, sayaw, kwento. Ano bang mga patok na kwento dyan sa mga bata? Gusto nila yung makatotohanan na kwento. Hindi kasi kami nagkukwento ng mga ala Cinderella. Yung mga kwento, nakukuhanan mo ng mga may good moral sa mga bata. Halimbawa, yung pambihirang kamay ni nanay. O yung kiskis dito, kiskis doon. Kung ano ang topic namin, kung topic namin sa nanay, di yan ang kwento mo tungkol sa nanay. Kung paano magtrabaho ang nanay, at ang kanyang kamay ay nagiging magaspang na sa katatrabaho sa bahay, yung mga ganon. Hoy, alam ko yung kwentong yan. Alam mo, siguro minsan pag-usapan natin dito sa Kaya Natin To Kids, yung mga magagandang mga children's books, yung mga Filipino children's books para hindi puro si Cinderella, si Snow White at si Rapunzel ang kilala ng mga bata. Hindi puro mga Prince Charming. Wala namang mga Prince Charming dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Hindi puro mga princess. Oh, princess. Hindi, ang mga princess dito sa atin ay mga totoong bata, di ba? At napakaganda nga niyang mga kwentong yan. Mapag-uusapan natin. Alam mo, ang paborito ko, Teacher Lita, si Ingulok at ang Planetang Pakaskas. May books din kami niyan. Planeta Pakaskas. Oo, yan. Favorite ko yan, ano? At saka si Bruhahaha. Bruhihihihi. Oh, paborito yon ng anak kong si Viel. Si Bruhahaha. Teacher Lita, meron ba kayong mga activities sa Batibot na pwede ninyong i-share sa ating mga tagapakinig? Sige. Diyang pagkakataon ko na nga to kasi magkakaroon sa October 17 ang Salin Lahi at CRC sa pakikipagtulungan. At sasama ang Batibot at makikisa dito sa isang activities na kasi ngayong Oktubre ay Children's Month. Kaya magkakaroon kami ng Jog for Children's Rights. Kasama namin ang Kinder to at Prep, yung mga edad na 4 and a half hanggang 6. Magja-jogging kami ng 6:30 hanggang 8 o'clock sa UP Diliman at papunta kami sa Commission on Human Rights para tanungin ang Commission of Human Rights na maraming ano ang ginagawa nila sa mga bata na may mga kaso ngayon. At paano ba nila makukontakt ang Batibot, Teacher Lita, kung gusto nilang maging bahagi ng mga aktibidad na ito? Ang Batibot ay merong landline na 362-4339 o kaya cellphone number na 022-889-6509. Ayan. At matatagpuan siya sa community ng Ulandes, Marikina City. Okay. Ayan, nakasama po natin si Teacher Lita Malundras ng Batibot Early Learning Center. Maraming salamat po, Teacher Lita. Maraming salamat sa inyo, Princess, LG at Jang, sa pag-imbita ninyo sa amin para maibahagi naman namin ang ginagawa namin sa Batibot Early Learning Center. Masaya kami, more power sa programang ito kasi alam mo yung mga pamangking ko, basta makita nila ang relo na malapit na sa 10 o'clock, pabubuksan na niya ng napakalakas ang radyo. Sana magkaroon ng maraming programang katulad nito kasi mas maganda pa rin talaga ang makinig kaysa sa manood kasi yung listening skills ng bata nadidevelop. Pagkakataon ko na rin ba to? Pwede bang bumati? Ay, oo naman. Lalong-lalo na yung mga laging nakikinig sa Kaya Natin To Kids. Kasi yung mga taga Mindoro na nakikinig sila ngayon, yung mga pamangking ko, biling-bilin bago ako umalis, si MK, si Third, si Gibeon, si Andrea, at si Sam sa Batangas, ay nakikinig sila ngayong lahat. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Teacher Lita. Nako, di ba napakaganda ng ating natalakayan? Opo naman. Maraming salamat din po sa Teacher Lita. Napakaganda naman na naging usapan natin ngayong umaga, no? Oo nga, siguro babawas-bawasan ko na yung mga computer games at video games. Oh, talaga ha? Ay, hindi. Tsaka naman napakahilig mong mag-basketball eh. Mahusay yan, ano? Kasi may socialization din yung basketball. At tama kayo dyan, ano? Natutunan ko na napakahalaga din ng papel ng mga mommies, ng mga magulang para tiyakin na
nagtutungo yung mga bata sa wastong mga laro kung saan marami silang natututunan. Katulad nga ng mga binabanggit ni Boboy ng Zambales. Hilahan ng lubid, karera sa sako, patintero, luksong tinik, taguan, jackstone, nanay, tatay, gusto kong tinapay at truth or consequence. Ang daming alam na laro nito ni Boboy. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At nako, maraming salamat din sa inyong pagpaparticipate sa ating talakayan. Kayo, ano namang natutunan mo, Princess? Ako yung mga larong hindi ko nalalaro. Nalaman ko din siya. At Yun. LG? Maraming aral. Mas mainam po talaga yung paglalaro ng mga physical, social, kaysa sa computer games at saka sa video games. Kasi po, pag computer games at video games lang po yung nilalaro, hindi po ma-upgrade yung mga kaalaman mo sa ibang laro, sa nilalaro ng ibang tao. Oo nga, no? Hindi lang yung, hindi pa kaya yung mga batang mahilig sa computer games, puro daliri lang ang na-exercise. Hindi, tsaka syempre yung mga utak din nila, no? Kasi kahit papano, may ginagamit din naman nila ang kanilang mabilis na pag-iisip, pero yung kanilang mga binti, yung kanilang mga kamay, no? Yung mabilis na pagtatakbo, mahalagang matutunan din yan ng mga bata, at yung syempre mahalaga rin yung pinagpapawisan ka para healthy ka. Ayan, At sino naman yang nag-text sa atin na yan, Princess? Good AM po, kaya natin to kids. Greet nyo naman kami dito sa Rizal, Palawan. Alam nyo na palagi kami nakikinig sa inyo dahil madami kaming natutunan at nakukuhang aral. Sino ba yan? Achi Nuevo. Ayan, maraming salamat sa iyong pakikinig dyan sa Rizal, Palawan. At syempre, mahalaga rin talaga na matutunan pa rin ng mga bata. Hindi yung nagdedepende lang tayo sa TV, sa video games, kasi hindi natin kontrolado kung ano yung kanilang napapanood. At nako, yung isang texter na mula sa Cabanatuan City. Magandang umaga sa'yo. Hindi, ayan. Sino yan? LG? Ed Reser of Cabanatuan City. Good AM, pakibati nga po anak ko nag-iisa, si Mark Joshua M. Resare. Ang pinakalaro ng anak ko ay singing po. Ayan, at maraming salamat pa rin syempre sa inyong pakikinig. At pinapabati rin si Queen. Maligayang bati mula sa Association of the Rights of Children in Southeast Asia. Happy birthday, Queen! Sumasaling sa tinig nyo, kasama kami sa pagsusumling ng isang tinig tingawa. O, Princess, pagkakataon mo na to para batiin yung mga kalaro mo at mga classmates mo. Binabati ko nga pala yung mga taga-Tondo na sina Ate Rakrak, pati si Kuya Apyong, si Ate Chona, tsaka si Ate Tare, tsaka yung mga friends ko dyan sa Tondo. Hello! Hello din sa inyo! O, LG? Binabati ko nga pala ang kapatid ko na si Champoy, pati si Brian, at ang aking tatay na si Loreto Sangaseda. At yung mga klase ko dyan, Mark, Francis, Christian, Joseph. Kita-kita na tayo bukas. Yan naman. Sige, kita-kits na lang mga taga-Tondo. Si Rakrak ng Vitas Tondo, pabati kay Doray at John na nakikinig. At mula naman kay Mulong, pabati sa anak kong si Andre. Oh, si Andre. O, di ba napapangiti tuloy si Lay. O, nakikita niyo ba si Lay sa camera sa ating live streaming? Ayan o, katabi ni Princess. O, di ba? Ang gaganda namin dito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa Kaya Natin To Kids. Napakaganda ng ating naging talakayan at naku, ko, mas marami po kayong matututunan sa mga darating pa nating mga episodes. Binabati ko rin si Kite, Christine Nicolas, best friend ko, taga Santa Rosa, Laguna. Happy birthday sa'yo! At si Aina Silverio ng bulatlat.com. Belated happy birthday sa'yo. Miss na kita, friend. At hi kay Miko na, naku, ang laki-laki na rin ng batang yan. Hindi ko na nakikita ng napakatagal na panahon. At mula rin kay Buboy, bye-bye na po. Madami din tayong natutunan. Mas mainam talaga ang